Nagtatago pala ito sa ilalim ng snow. At saka sila binigyan ng isang malupitang atake sa bagang. Inakyat ni Luffy si Waffle at bibigyan ng final blow. Pinahaba ni Luffy ang kanyang mga braso at ginamitan ang kanyang gamgam bazooka. Sinumbong ni Chopper kay Dr. Koreha na naamoy nito si Waffle. Kaya lumabas sila sa palasyo at nakita ang grupo ng hambog na hari. Pinapaalis sila nito sa palasyo para makabalik sa kanyang trono. Pero sabi ng buruha na wala na itong babalik ang trono dahil ginawa na niya itong ospital. Biglang sinuntok ng ating bida si Waffle kaya lumipad ito sa malayo. Pero to the rescue naman ang kanyang mga alalay kaya hindi natuluyan. Tanong ni Luffy na kung bakit sila pinagtitripan ng haring hambog. Paglabas ni Sanji nakilala niya ang mga ito na umatake sa kanilang barko. Nagtaka si Dr. Koreha kung paano nagkakilala ang dalawa. Kinwento ni Strawboy ang mga atraso ni Waffle sa kanya. Tanong ni Sanji na kung hindi ba nilalamig ang captain sa kanyang ayos. Nang biglang naalala nito na wala siyang jacket kaya biglang nilamig. Bumangon ang haring hambog at nagdeklara ng kanyang pagbabanta sa buhay ni Luffy. Pero pagmulat nito ay wala na si Strawboy dahil kumuha ng jacket. Kaya binaling ng hari ang kanyang galit kila Dr. Koreha. Sinita nito ang pagpapalit ng bandera ng kanyang palasyo. Pero ang sagot sa kanya ay hindi na sayo ang palasyo dahil libingan na ito ni Hiraluk. Pinagtawanan ng hari si Hiraluk na kinagalit ni Chopper. Kaya pinagutos ng haring hambog na sunugin ang flag na sumisimbolo kay Hiraluk. Nag-transform si Choppy para pigilan ang mga alalay sa gagawin. Pero nagbago ang isip ni Waffle kaya pinag-utos na atakihin ang tatlo. Kaya nagbato ng hairball si Afroman papunta kay Dr. Koreha pero sinipa ito ni Sanji. At sinabing masamang manakit ng babae. Nang mapansin ni Sanji na ayaw matanggal ng hairball sa kanyang paa dahil sa static electricity. Samantala, naghanap ang ating bida ng jacket sa loob ng kwarto ni Nami. Kaya bumangon ang dalaga at pinahihiram ang kanyang jacket. Pero sabi ni Luffy pambabae ang kanyang jacket at pangit ito. Pero wala nang no choice si Strawboy at napilitang gamitin ito. At dali-daling bumalik sa kaguluhan. Nagbato pa ulit ng hairball si Afroman at muling tumama ito kay Sanji. Kaya humingi ng tulong ang kusinero kay Choppy para tanggalin ang mga hairball. Pero madikit ang mga ito kaya pinagpasapasahan lang nila ang mga ito. Umakma naman si Jester na papanain ng flame arrow ang mga hairball. Kaya tumakbo si Choppy at ginawang decoy muna si Sanji. Pumana ang Jester at tumama sa isa sa mga hairball at nagliyab. Kaya sinubukang patayin ito ng ating bida. Habang si Chopper naman ay inatake ang Jester. Biglang kinagat ni Waffle ang sariwang reindeer at balak kainin. Pero biglang dumating si Strawboy at inutos ni Sanji na humawak sa kanyang paa. Paghawak ni Luffy sinipa ito papunta kay Waffle. Kaya tumama ito sa sikmura ng kanibal na hari at nailuwa si Choppy. Tumilapon ito papunta sa kanyang werdong alaga. Nilapitan ng dalawang alalay si Waffle. Naisip ng hari na gamitin ang kanyang munch-munch ability. May kakayahan itong mag-transform depende sa bagay na kinain sa maghapon. Nakita nila na unti-unting nag-transform si Waffle sa isang bahay na may kanon na kanyang tinawag na Waffle House. Pahanga naman ang ating idiot na bida sa kanyang nakita. Tapos kinain ni Waffle ang kanyang alalay at tinawag itong Munch-Munch Factory. Nagulat sila sa kanibalism ng hari hambog. Pagkatapos ng proseso bumukas ang pintuan sa tiyan ni Waffle. Lumabas ang new transformation ng kanyang tauhan na may dalawang ulo. Nagyabang ang mga ito dahil mas malakas na raw sila. Pinaputukan ni Waffle ang flag ni Hiraluk pero hindi ito natumba. Nagtaka naman ang ating bida kung bakit may pirate flag sa taas ng palasyo. Pero nang makita niya ang reaksyon ni Chopper ay naisip na mahalaga ito. Sinugod ng reindeer ang kanibal na hari. Nang aakma na itong manununtok ay napigilan ito. Dahil kanyang naalala ang sinabi ni Hiraluk na huwag magkimkim ng galit sa mga tao. Kaya sinubukang daanin ni Chopper sa maayos na usapan ang nangyayaring away. Subalit tinawanan lang ito ni Waffle at pinaputukan. Tinali ni Strawboy ang bandera ni Hiraluk. Tapos bagsak si Choppy sa tinamong pagsabog. Tinawag ni Luffy ang haring hambog. At sinabi na hindi kayo totoong mga pirata. Kaya hindi niyo alam kung ano ang sinisimbolo ng isang pirate flag. Tinawanan ito ni Waffle at sinabing walang meaning ang flag. Kanyang pinaputukan si Strawboy. Para kasama nitong sumabog ang bandera. Hindi naman gumalaw si Luffy at sinapo ang pagsabog. Kaya nabahala ang lahat sa pagiging reckless ng ating bida. Pero nakita nilang hawak ni Luffy ang flag habang sinasabing hindi niyo magagawang wasakin ang pirate flag. Dahil ito ay isang pledge ng isang tao na nakasalalay dito ang kanyang buhay at hindi dapat tinatawanan. Hindi niyo ito maiintindihan dahil mga wannabe pirates lang kayo. Kaya napahanga si Chopper sa mga aksyon ni Luffy bilang isang pirata. Balak naman ni Waffle na paputukan ulit ang ating bida. Pero dali-dali naman nag-react si Sanji para pigilan ang hari. Subalit habang ito ay tumatakbo ay nag-crack ang buto nito. Kaya pinigilan siyang lumaban ni Dr. Koreha. At si Chopper na lang ang pumigil sa haring hambog sa plano nito. Tinali ni Strawboy ang bandera at saka Chenner ang reindeer. Nang susuntukin na ni Choppy si Waffle ay biglang nakialam ang alalay na asungot. Kaya umatras ang ating bida at nagpalit muna ng anyo sa batang reindeer. Nilait ng werdong alalay ang pagiging monster ni Choppy at walang kaibigan. Pero sagot ni reindeer na kahit wala siyang kaibigan ay pinaglalaban lang niya ang tama. Sumabat naman si Luffy at sinabing hindi totoo yan dahil kaibigan mo ako. At saka ito nagpatalsik papunta sa hari, kaya bagsak ang kontrabida sa atake ni Strawboy. Nag-team up ang dalawa sa pagpapatumba sa mga kontrabida. Si Luffy ang haharap kay Waffle at si Chopper ang sa werdong alalay. Naglabas ang reindeer ng isang bola na tinawag na rambol.
Samantala, iniiyakan ni VB ang inaakalang walang buhay na si Dalton. Sabi ng 20 MDs na hindi pa patay ito at nagpresentang gamutin si Dalton. Pero hindi pumayag ang mga tao dahil wala silang tiwala sa mga ito. Kaya nagpumilit ang mga doktor bago mahuli ang lahat. Samantala, pinaliwanag ni Chopper kung paano gumagana ang kanyang rambulbol. At sinabing kaya niyang tapusin ang laban sa loob ng 3 minuto. Kinain niya ang naturang pills kaya naghanda na ang kalaban. Pinana nito si Choppy ng flame arrow. Sabay naman na nag-transform ang reindeer at naging malikot kaya hindi tinamaan. Ito ay nakalapit sa kalaban at nagpalit ng anyo. Naglabas naman ng hammer ang alalay ni Waffle. Nang hahampasin na nila si Chopper nagpalit na naman ito. Lumukso ng mataas kaya hindi tinamaan. Pinagtakahan nila ang kakayahan ng bagong transformation ng reindeer. Hinampas nila ito ng hammer pero nag-transform ulit ito sa isang anyong parang bola. Kaya tumalbog lang ito palayo at walang naging epekto ang atake. Pinaliwanag ni Chopper na dahil sa pills. Kaya niyang mag-transform sa 7 klaseng transformation. Nalampas sa 3 limitasyon ng Zohan type Devil Fruit user. Kaya nagulat dito ang mga kalaban at nilapitan ni Waffle si Lupi at balak gawa ng masama. Naghanda ng sumugod ang kalaban at nagpatalbog-talbog si Chopper at sabay itong nag-transform. Nagsabayan ang dalawa ng kanilang atake. Walang kahirap-hirap na winasak ni Choppy ang mga hammer gamit ang kanyang malalaking muscles. Kaya naglabas naman ng panibagong armas ang kalaban at ito ang tinatawag na Super Axe. Umatake sila ng kanilang snow-splitting blade na sumugat kay Chopper. Nilapitan nila si Chopper at balak chop-choppin. Tuloy ang kalaban sa pag-atake ng walang hinto. Pero hindi ito tumatama dahil papalit-palit si Choppy ng anyo. Minaliit nila si Chopper dahil hindi raw ito mananalo sa pag-iwas. Kaya tumalon pa atras ang reindeer at pinagdikit ang kamay. Ginamit ang wake point para hanapin ang kahinaan ng kalaban. Kaya sinamantala ng kalaban at umatake sa nakatayong si Chopper. Samantala, pasimple si Waffle na pumapasok sa palasyo. Nakalapit ang mga kampo ni Waffle at atake nang saktong nahanap ni Chopper ang wake spot. Nang paghampas ng palakol bigang nawala ang reindeer. Kaya hinanap nila ito sa paligid at hindi nila ito makita kahit sa ere. Nagtatago pala ito sa ilalim ng snow. At saka sila binigyan ng isang malupitang atake sa bagang. Kaya knockout ang inabot ng hambog na alalay ni Waffle. Dahil sa pagkapanalo ni Chopper pinuri ito ni Lupi. Kaya hindi matago ng reindeer ang saya. Nagkamalay na si Dalton habang si VB ay gusto nang sumunod kila Lupi sa palasyo. Kaya pinayuhan siya ni Usopp na sobra-sobra na itong nag-aalala sa mga nangyayari kaya mag-relax muna. Sumangayon naman si VB pero binasag ito ni Zoro. At sinabing naduduwag lang dahil sa mga lapins. Pinipigilan ng mga tao si Dalton dahil gustong pumunta sa palasyo. Nag-umpisang maglakad si Dalton pero hinarangan ito ni Usopp dahil gustong magpasikat nito. Kaya gustong buhatin si Dalton paakyat ng bundok. Pero sa laki ni Dalton hirap na hirap si Usopp sa pagbuhat dito. Kaya nainis si Zoro at siya na ang bumuhat kay Dalton. Nagalit si Usopp dahil nawala sa kanya ang spotlight. Sinabi ng isang lalaki na gamitin na lang nila ang ropeway paakyat ng palasyo. Samantal, napansin nilang nawawala si Waffle sa paligid. Kaya napagtanto nila na pumasok ito sa loob ng palasyo. Dahil sa pag-aalala kay Nami kaya dali-dali silang tumakbo sa loob ng palasyo. Nakita naman ni Dr. Koreha na natutuwa si Chopper dahil tinawag itong kaibigan ni Lupi. Samantala, lumabas si Nami sa kwarto at nakita ito ni Waffle. Pagtanto ng haring hambog na miyembro ito ng Straw Hat. Pero tinanggi ito ni Nami at naglakad palayo. Subalit bigla siyang hinabol ni Waffle kaya takot na nagtatakbo. Lumabas si Nami sa butas pero hindi magkasya si Waffle. Kaya ginamit nito sa kanyang sarili ang kanyang munch-munch ability. Nag-transform sa payat at matangkad na katawan. Tinalo ng haring hambog ang tumatakbong si Nami. Nang biglang dumating si Lupi, pagkahuli ni Waffle kay Nami ay saktong tinamaan ito ng sipa sa muka at pumakat sa pader. Pero imbis na magpasalamat si Nami sinapok nito si Lupi dahil nasira ang jacket. Biglang bumangon ang hari na hambog at pinagyabang ang kung ano ang meron sa loob ng kwarto. Pero napansin nito na nawawala ang kanyang susi. Kaya medyo naduwag ito at tumakbo kaya sinundan ito ni Lupi. Naghahabulan ang dalawa nang mapunta sila sa upper level ng palasyo na puno ng snow. Pumasok si Waffle sa kwarto at tinanggalan ng balot ang kanyang ultimate weapon. Pagdating ni Lupi inactivate niya ang kanyang kanon. Pero hindi gumana ito kahit ilang ulit niyang hinihila ang switch. Kaya nagulat ito na walang nangyari dahil ito pala ay pinamamahayan na ng mga ibong ligaw. Kaya pinagtawanan siya ni Lupi na kinainis ng hari. Samantal, nagumpisa na sila Dalton sa pag-akyat papunta sa palasyo. Sinakmal ni Strawboy ang mukha ni Waffle at balak turuan ng gintong aral. Pero binuksan ng weirdo ang kanyang malaking bibig at naglabas ng kanon. Walang alinlangang pinutukan nito ang ating bida at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Kaya tuwang-tuwa si Waffle dahil akala nitong nagtagumpay na siya. Pero tumalon sa likod niya si Lupi at hinawakan si Waffle saka ginamit ang kanyang gamgam ability. Inangat nito ang kalaban at ginamit ang gamgam rocket. At sinipa ito papunta sa taas ng palasyo. Kaya naipit ang ulo ng weirdong hari sa taas ng tore. Pagmulat ng mata ni Waffle ay kanyang nasilayan ang bandera ni Hiralu. Inakyat ni Lupi si Waffle at bibigyan ng final blow. Pinahaba ni Lupi ang kanyang mga braso at ginamitan ang kanyang gamgam bazooka. Kaya tumilapon sa kalangitan ang weirdong hari na parang cannonball at nakita ito ni Dalton. Tuwa naman Chopper at Dr. Koreha na nakalaya na ang Drum Kingdom sa kamay ng haring hambog. Samantala, nakarating na sila Dalton sa palasyo habang nagmamando si Usopp.
Paglabas nila Zoro at nang duwag na si Usopp biglang sinalubong sila ni Luffy. Ay kitang-kita ni Vivi na inaaway nila Zoro si ang captain dahil masyadong clingy. Nalaman na ni Dalton na si Waffle pala ang nakita niyang lumilipad sa ere. Nang biglang lumabas si Chopper sa puno at nakita ni Dalton, naalala niya ang reindeer na kanyang pinigilan sa pagsugod ng mamatay si Hiralu. Kaya napaluhod ito sa tuwa at nagpasalamat sa lahat dahil ligtas na ang Drum Kingdom. Pero nagtatakbo si Chopper nang dumating ang mga tao na may dalang baril. Kaya ito naman ay hinabol ni Luffy. Dumating si Dr. Koreha at inutusan ang mga tao na dalhin ang sugatan sa medical ward. Naalala ni Zoro ang buruha at natawag na naman niyang matandang ukluban. Kaya nagulpi na naman ito at sumunod na ang mga tao sa buruha. Habang nag-uusap si Sanji at Nami biglang dumating si Dr. Koreha at pinapapunta sila sa ward. Ginamot ng buruha ang mga fracture ni Sanji na halos ikamatay na ng kusinero. At paglabas ni Dr. Koreha ay nakipagdil dito si Nami. Nilabas nito ang susi na nakuha niya kay Waffle. Kaya nagkasundo sila na hindi na babayaran ni Nami ang buruha. Pero mananatili pa rin ito ng ilang araw para magpagaling. Umapila si Nami pero nagsabi ang doktor ng mga bagay na sarkastiko na sumasalungat sa gusto niyang mangyari. Samantala, patuloy sa pagtatago si Chopper sa panghihingkayat ni Luffy. Sinabi ni Zoro na huwag nang pilitin ang reindeer dahil ayaw nitong sumali. Sagot ni Luffy na gusto ko sumali si Chopper sa atin at maging pirata. Sagot ni Zoro na hindi porke gusto mo ay mangyayari. Nag-decide si Chopper na kausapin ang Straw Hat. At sabi nito na ayaw niyang sumali dahil hindi siya tao at kakaibang nilalang. Pero pinatigil ito ni Luffy at sinabihan let's go. Kaya naiyak si Choppy sa sinabi ni Luffy na kinatuwa naman ng mga Straw Hat. Ginagawa ng mga tao ang pinag-utos ng buruha na iposisyon ang mga kanyon pataas. Nagmamadali si Chopper na kausapin si Dr. Koreha. At sinabi nito na gusto niyang sumama sa Straw Hat para maging pirata. Pero hindi nagustuhan ng buruha ang bad news at diniscourage ang reindeer. Pero napumilit pa rin si Choppy kaya binato ito ng buruha. Muling kumuha ng isa pang palakol si Koreha at binato ulit kay Choppy pero hindi tumama. Kaya kumuha pa ng mga armas na ibabato ito. Tumakbo naman si Chopper palabas ng kwarto. At hinabol ito ng buruha at patuloy na binato ng mga armas. Kinuha ni Chopper ang isli at ginuyod habang tumatakbo palayo. Nakita naman ng Straw Hat si Choppy na paparating at habol-habol ng buruha. At sabi ng reindeer na sumakay na sila sa isli at bababa na sila ng bundok. Kaya binato sila ng buruha ng isang thornball na kinagulat ng mga Straw Hat. Bumaba ng bundok ang Straw Hat sakay ng isli. Habang malungkot na pinapanood sila ni Dr. Koreha. Diretsyong tinungo ng Straw Hat ang Going Merry kasama si Choppy. Pinagutos naman ni Dr. Koreha ang kanyang pinaplano para sa pagpapaalam kay Chopper. Pinaputok nila ang napakaraming kanyon at pinagutos ng buruha na ilawan ito. Tigilan ang mga Straw Hat at namangha sa kanilang nakita. Tuwang-tuwa silang pinagmamasdan ang successful experiment ni Dr. Hiralu. Naalala ni Chopper ang kanyang ama-amahan kaya ito ay naiyak. Kitang-kita ang napakagandang bundok na nagmukhang puno ng cherry blossom dahil sa pink dust. Tuluyan naman nang nagpaalam si Dr. Koreha sa kanyang tinuring anak na si Chopper.